Hello guys, for this video, I will be discussing Fleury's algorithm, part ng graph theory of discrete mathematics. One of the algorithms for finding Eulerian path and circuit in graphs that have them is due to Fleury. So sinasabi dito merong ginawang algorithm. Isa doon ay yung ginawa ni Fleury. So, si Fleury ay isa ding, sabihin na natin, mathematician. Okay? Kasi walang masyadong mga article tungkol sa kanyang buhay. Okay? So, mahirap ma-research si Fleury. Pero binanggit siya ni Edward Lucas na kilalang mathematician at laging nababanggit itong si Edward Lucas sa mga libro na may kinalaman yung information technology at saka computer science. So, Edward Lucas mentioned this in his 1892 Recreational Mathematics Collection. So, si Edward Lucas ay gumawa rin ng isang book na tungkol sa mga recreational mathematics. So, an example of the recreational mathematics, kumbaga, sa modern times, yun yung mga Sudoku puzzles, yung mga logic puzzles, yung mga ginagamit natin para makapaglibang na may kinalaman yung pagsusolve or may kinalaman yung mathematics. At sabi ni Edward Lucas, ito yung tawag niya, M. Fleury. Okay? At itong French words na to, ibig sabihin, head ng institusyon sa Marseille. Ang Marseille ay nasa France. Okay? Ngayon, marami nagtatanong, ano ba yung first name talaga ni Fleury? Bakit M yun? Sa pagkakaalam daw ng mga nakakabanggit ay yung M ay Monsieur na ang ibig sabihin sa France, yan ay word sa France na ang meaning sa English ay Mr. So, Mr. Fleury. Okay? So, according daw doon sa National Library ng France, okay, meron siyang mga listahan na mga libro na na-publish eto yung first name, Henry Fleury. At nagpapakita ito, na itong mga libro na to, na ito yung spelling ng inilabas niya. Okay? So, parang meron siyang pen name or something like that. So, Henry Fleury, ito yung iba. Tapos, meron pang iba siyang book na ito naman yung nakalagay na pangalan, Pierre Henry Fleury. At, itong mga principal name na to, ito, ibig sabihin yung pinaka-author. Okay? Yun yung sa kanya ipinangalan, okay? At ang sabi, itong author na to na si Henry Fleury at saka si Pierre Henry Fleury ay professor de mathematics. Ibig sabihin, high school math teacher siya na ipinanganak noong 1833. So, pagka daw yung mga makabagong researcher, hinanap nila yung mga scans ng mga libro nitong si Fleury na to, ni Henry at saka ni Pierre Henry Fleury, na ipinanganak noong 1833, nakikita nila na ang coverage ng mga libro na yon ay mostly high school level mathematics. At yung high school level mathematics, yun yung tinatawag natin sa larangan ng mathematics na elementary math. Okay? Kasi yung mathematics, may mga level din yan. So, meron tayong elementary mathematics at saka meron tayong intermediate mathematics. Yung intermediate, nandun na yung medyo mahihirap, nandun na yung mga algebra, geometry, calculus, etc. etc. So, yung madaling level lang ng math, yun yung tinatawag natin na elementary math. So yan, nandun yung mga arithmetic, etc. etc. Okay? So, yun. Now, ano yung inambag o magandang ibinigay sa atin ni Fleury o yung Fleury's algorithm niya? Sabi dito, based on Fleury's algorithm, you can find an Euler circuit or an Euler path. Bridges are the last edge you want to cross. Okay? So, kung meron ka daw graph na ganito, okay, at gusto mong makakita ng Euler circuit o kaya ng Euler path,
kailangan huling-huli mong puntahan, okay? Pag nagtatrace ka daw, kasi tinitrace lang naman yung mga edge na yan eh. Okay? Kailangan, pinakahuli mong pupuntahan, yung sinasabi niya na bridge. Okay? Ngayon, meron kang mga terms na, meron siyang binanggit na terms doon sa kanyang algorithm. So, anong ibig sabihin ng Euler circuit? Anong ibig sabihin ng Euler path? Anong ibig sabihin ng bridge? Okay? So, yun yung muna yung ipapaliwanag ko dito. Tapos, gagawa tayo ng isang example na kung saan ititrace natin tong graph na to using Fleury's algorithm. Okay? So, una muna, what is Euler circuit? Sabi dito, a circuit that starts and ends on the same vertex and uses every edge once, ibig sabihin, importante yon, isang beses mo lang siyang dadaanan, is called an Euler circuit. So, we have here an example of a graph dito sa unang-unang illustration na to. So, maraming beses ko siyang inulit dito para ipakita kung paano nag-travel galing doon sa kauna-unahang vertex, okay? Para makabuo ng isang Euler circuit. So, for this example, nagsimula siya sa 2. Okay? So, sa totoo lang, kahit saan pwede ka mag-start eh. But, for this example, sa 2 yung napiling puntahan, okay? At pag sinabing circuit, kung saan ka nagsimula, doon ka din dapat matapos. Okay? So, galing sa 2, pumunta sa 1. Galing sa 1, papunta sa 0. Galing sa 0, papunta sa 3. Galing sa 3, papunta sa 4. Galing sa 4, bumalik sa 0. And galing sa 0, pumunta ulit siya sa 2. So, naging red na lahat. Ibig sabihin na daanan na lahat yung edge, which is actually the purpose of finding an Euler circuit. Daanan mo lahat yung edge ng isang beses lang. Ngayon, ito yung nangyari. So, bali, inilista natin dito yung mga vertices na dinaanan. So, starts from 2, and then 1, and then 0, and then 3, and then 4, and then 0, and then finally, bumalik siya sa 2. So, mapapansin mo, 2 beses siyang dumaan sa 0, right? And it's okay, kasi vertex naman to. Kasi ang pinag-uusapan natin dito na hindi pwedeng daanan ng maraming beses ay yung edge. At nagawa naman natin, isang beses lang nating dinaanan yung edge, although kailangan nating dumaan ng 2 beses doon sa 0. Okay? So, it still follows the algorithm or the goal of finding an Euler circuit. Now, ano naman yung tinatawag na Euler path? So, ang ibig sabihin naman ng Euler path, ganun pa din yung requirement niya. Dadaanan mo din lahat ng edge ng isang beses lang, but hindi requirement na kung saan ka nagsimula, doon ka din matatapos. Okay? So, as an example, we have this graph na nagsimula siya sa B, pumunta sa D, papunta sa C, bumalik sa B, umakyat sa A, and then finally, galing sa A, bumaba sa C. So, nadaanan niya lahat yung mga edges, tapos, hindi naman siya nagtapos dun sa B din. Kasi hindi naman kailangan. So, ito yung kanyang listahan kung saan nagkaroon ng Euler path. B, D, C, B, A, C. Okay? Now, yung last term na binanggit kanina dun sa isang slide ay yung bridge. So, ano yung sinasabi na bridge? So, a bridge of a connected graph is a graph edge. Isa daw siyang edge whose removal disconnects the graph. So, meron tayo ditong isang connected graph. Okay, ibig sabihin ng connected, lahat ng mga vertices niya merong mga edge. Okay? Dikit-dikit sila. Now, kapag tinanggal mo tong 0, 3 na to, naiwalay na sila, naging 2 na siya, 'di ba? Ito na 'yun eh, 'di ba? So, kaya yung 0, 3 na edge, bridge ang tawag sa kanya. Another edge na dito sa graph na to na bridge ay itong 3, 4. Kasi pag inalis mo yung 3, 4, meron ka ditong connected graph, kaso na-disconnect naman yung 4. So, nangyari yung isang buong graph mo, naging disconnected siya. So, etong
original graph natin ay may dalawang bridge. Okay, so ayon dun sa kay Flurry, pag nakakita ka daw ng ganito at gusto mong daanan lahat, wag mo siyang most of the time, lalo na yung mga complicated, ito madali naman eh, kaya actually pwede mo nga siyang unahin, diba? Pero ang sabi niya, wag mo siyang igitna o wag mo siyang, kung hanggat maaari, siya yung ihuhuli mo. So in other words, parang dito mangyayari, parang pwede ka mag-start sa 1 or 0, ganyan. 0, 2, 1, 0 ulit, tapos 3, at saka 4. So as much as you can daw, sabi niya, sabi ni Flurry, wag mo unahin yung mga bridges. Kasi etong example natin, madali lang nating maisip sa isip natin kung paano gumawa ng Euler path. Pero kapag ka ang dami-dami na niya, yung sobrang kung ano-ano na yung mga nakalagay diyan, ang sabi niya, wag mo yun uunahin. Okay? Hangga't maaari, huli mong daanan yung bridge. So, puntahan mo muna yung ibang yung mga vertices at saka yung mga edges. Last mong dadaanan yung mga bridge. Okay? So, ito yung nakalagay doon sa kanina natin na graph, 'di ba? So, meron tayong graph na ganito na maraming vertices A, B, C, D, E, F, G. At ang sabi, humanap daw tayo dito ng Euler circuit. So, ang sabi naman doon sa Flurry's algorithm, as long as yung mga degrees, ibig sabihin ng degrees, yun yung mga number of edges na nakadikit doon sa vertices mo ay even number. Like for example, ang nakadikit sa A ay 2, even yon, 'di ba? Tapos dito sa B, ang nakadikit na edge sa kanya ay 6, even pa rin yon. Etong G, ang nakadikit sa kanya ay 4, which is even. So, pag in-inspect mo daw lahat yon at saka lahat yan ay even, 100% sure na meron siyang Euler circuit. At ang sabi naman ni Flurry, you can start anywhere. Okay? As long as wala kang makita dyan na bridge, then you can proceed na mag-travel na ganon. So, ito naman, tinan mo, kunyari, bakit walang bridge? Tanggalin natin yung AF na to. Madi-disconnect ba yung graph natin? Di ba? Hindi naman. So, for this particular graph, wala naman tayong bridge. So, we can start anywhere. So, ito yung pinaka-solution nun using Flurry's algorithm. So, sabi niya, we can start anywhere. So, let's start with B. Okay? Tapos, punta ka sa A. So, nadaanan mo na yon, bababa ka sa F. Galing sa F, mabubuo ka ng triangle, pabalik sa B. Tapos, galing sa B, bababa ka sa E. Galing sa E, pupunta ka dun sa F ulit. Galing sa F, pakanan ka sa G. Galing sa G, bababa ka sa E. Galing sa E, pupunta ka sa D. Galing sa D, babalik ka sa G. Galing sa G, aakyat ka sa B. Galing sa B, magta-traverse ka papunta sa D. D, aakyat ka sa C. And then finally, C, pupunta ka sa B. So, kung saan ka nagsimula, doon ka din matatapos. And that is an Euler circuit using Flurry's algorithm. So, bali, you may notice that it is like a game. Parang laro siya, yung nilalaro nyo ng elementary na parang ang korte ng graph ay yung bahay na kung saan sabi nung kaklase mo, sige nga, i-trace mo yan ng lapis na hindi umaangat yung lapis mo o yung pencil mo. Okay? And that is precisely the reason why Flurry was cited by Edward Lucas in his book, Recreational Mathematics. Kasi parang laro lang yung math or yung algorithm o yung step-by-step na ibinigay sa atin ni Henry Flurry. Okay? So, itong laro na to, na recreational mathematics na binigay sa atin ni Flurry, is very similar to the games that you see in Google Play Store. In fact, ito yun, nag-screenshot ako. Ito yung mga games na katulad na kung saan ititrace mo yung shape nang hindi mo inaangat yung finger mo. Okay? So, ayan yung mga yan. So, this kind of game uses Flurry's algorithm. Okay? So, that ends our video. Thank you very much for watching and God bless.